sinusunod nila. It's not without precedent ang pag-file nila ng anti-terrorism law. Yung mga sinabi ko ngayon, yun yung gusto nilang gawin. Kaya pinipilit nila na merong violation sa batas. Mag-cancel ng passport, mag-red notice, mag-unlock, mag-issue ng kaliwat-kanang search warrant. So, ibig sabihin, babalik pa rin tayo dun. This is clearly oppression and harassment for remarks that they pinipilit nila to take it out of its logical context. Abogado ako. Alam ko kung anong illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang balik doon. Walang illegal doon. Sinabi nila kahapon, kung sino bang nandoon sa inyo sa interview press briefing namin, sabi nila, pinalakas yung security ng First Family, ng President, dahil may threat. So ako, napaisip ako, nilalakasan niyo yung security niya? Ibig sabihin na yun, papatayin na ako? Why for? Will you double the security? Diba? Itong mga dictators and oppressors, unfortunately, hindi sila magaling mag-isip. Basta lang sila tira, pero hindi nila iniisip na lahat ng sinasabi nila doesn't make sense, especially kapag nagsisinungaling ka, mahuhuli at mahuhuli ka sa pagsisinungaling mo. Kaya nung nakita ko yung NBI sa pila, nagpatanong kagad ako sa Negros. It's not the first time na ginawa nila yun sa isang Pilipino. Sabi ko, anong nangyari sa Negros? Sabi sa akin kung anong nangyari sa Negros. At sabi ko sa mga lawyers ko, yan, ang gusto nilang gawin. Sorry, sa PNP po, kasi director, so ikaw yung tulong natin, ngayong araw ko rin ng AFP, para to face and the same issue. Yes, oo. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. My next question po, Speaker Spiro, ABS-CBN. Yes, ma'am, good afternoon. Ma'am, do you have any information as to the status, health status of your attorney office? And do you have any information that you will be transferred to the House? Ma'am, wala po akong update sa status ni Yusek Zalaika Lopez and Ms. Gina Acosta, both of whom are admitted sa Veterans Hospital. But nakita ko kanina sa updating namin sa group chat ng opisina, I believe the hospital released a bulletin. Tama ba? Parang nag-release ata ang hospital ng bulletin about updates sa kanila. Ngayong araw na ito, hindi ako makapagbigay ng update kasi maaga po umalis kanina sa hospital. Mga 4 a.m. ako umalis and tulog pa lahat ng tao. But last night, pagdating ko sa hospital, ang sinabi lang naman sa akin na nag-endorse, yung nagbabantay tapos in-endorse sa akin, na hindi pa rin kumakain si Yusek Lopez and si Ms. Gina Acosta ang na-endorse sa akin kahapon is masakit yung dito niya. Kasi apparently, pag nawalan ka ng palay ay nagiging unresponsive ka, parang kinukurot ba dito? Hindi ko alam kung anong ginagawa. So apparently, sumakit yung dito niya kasi yun yung parang i-arouse ka
arouse ka para mag-isip. So yun yung updates based on sa pakikipag-usap ko sa kanya.